Ako si Lieutenant Colonel Lawrence Arsanuan, Commanding Officer ng 3rd Scout Ranger Battalion. And just recently, I was awarded as the Cavalier Awardee for Special Operations. Ngayon naman gusto kong ibahagi sa inyo yung karanasan ko, yung journey ko bilang isang battalion commander ng Scout Ranger Battalion. Alam naman natin ang 1st Scout Ranger Regiment ay dumadaan o yung membro ng 1st Scout Ranger Regiment ay dumadaan sa maraming pagsasanay. At isa sa pagsasanay na pinagdadaanan niyan, yung Scout Ranger Course. Pagka nakagraduate doon, kami ay ma-assign sa mga kumpanya, ng mga batalyon at magpe-perform kami ng iba't ibang mga tasks at kailangan ma-accomplish namin yung mission na yon. At nung na-assign ako dito bilang batalyon commander, isa sa nakita ko na magpapatibay ng kakayahan namin para ma-accomplish namin ang mga operation o yung mission namin ay yung patuloy at dagdag na mga pagsasanay. So yan ang una kong ginawa talaga dito sa 3rd Scout Ranger Battalion. So isa doon na minsan ay yun nga nalalagpasan namin. Una-una hindi lang yung baril, yung pistol o yung rifle namin ang pwede namin maging armas. Isa sa pwede namin magamit mismo yung sarili namin. So may mga pagkakataon o sitwasyon na kung kinakailangan naming i-take down or i-control ang kalaban na hindi namin kailanganin yung baril, siyempre dapat marunong sa hand-to-hand combat. Dahil ako ay qualified and certified IKMF Krav Maga instructor, yan ang unang-unang itinuro ko sa mga personnel ng 3rd Scout Ranger Battalion. So, inunti-unti ko ang pagtuturo, pinagtiyagaan namin. Nagsimula kami sa kokonting participants hanggang sa dumami na at meron na nakakatulong sa akin hanggang sa na-train namin yung buong batalyon ng IKMF Krav Maga. Nag-undergo sila ng mga practitioner level program. So yung practitioner level program, ito ay nahati sa 5 bahagi na bawat bahagi o bawat level ay may iba't ibang hand-to-hand technique na matututunan. From depensa sa suntok, depensa sa palo, depensa sa sakal, hanggang sa habang patagal ng patagal, pataas ng pataas yung level na matututunan, doon na papasok yung tactical shooting o tamang paggamit ng baril, whether pistol or rifle, para sa self-defense or para sa trabaho namin bilang Scout Ranger. Diyan din pumasok yung training umabot hanggang sa close quarter combat. Na kapag meron kaming mission na papasok kami sa mga confined space like bahay or room or building, at kung may kalaban tapos hindi mo kailangang barilin, hindi mo rin kailangang bitawan yung rifle or pistol mo dahil pwede mo siya magamit as a cold weapon. So yan yung iba't ibang mga technique na maibabahagi ko bilang instructor ng IKMF Krav Maga. So yan yung pinagdaanan namin. Sa loob ng halos 2 taon ay nagkaroon kami ng mga regular training dito sa 3rd Battalion at in-equip ko sila nung panibagong tool o karagdagang tool para mas ma-enhance namin yung capability namin para mag-responde sa iba't ibang mga sitwasyon wherein kung kakailanganin namin ng armas, marunong ang tropa ng 3rd Scout Ranger Battalion. Kung hindi kinakailangan gamitan ng armas, ay meron silang mga iba't iba pang pamamaraan which is through hand-to-hand combat. So, yun ay karagdagan. So, bukod doon, siyempre tayo ay nasa archipelagic country. Very ironic nga kasi nasa archipelagic country tayo pero nagkukulang tayo sa mga programa kung saan kailangan nating mas lalong pagalingin yung mga sundalo natin sa paglangoy. Alam naman natin, lalo na ngayon na tayo ay nakasentro sa ating pag-secure ng ating territory. No? So,
nagsiship na tayo ngayon sa Territorial Defense Operation. So maski na kailangan natin ngayon ang mga paggalaw, paglipat, pagpasok sa mga iba't ibang lugar, hindi lang sa pamamagitan ng mga sasakyan. Yung paggamit ng mga traditional na kalsada, iba't ibang rota, pwede rin natin magamit yung dagat, ilog. So sa Scout Ranger, although kasama siya sa training, ay mas lalo naming hinasa yung sarili namin sa paglangoy. So kahit nakasuot kami ng uniforme, may dala namin yung gamit, piniprepare namin yan para maging flotation device na rin siya. So kung kinakailangan na pumasok kami galing sa dagat o tumawid kami sa ilog, ay equipped ng necessary skill yung Scout Ranger. Bukod doon, ito ay part ng seaborne or waterborne operation. So bukod sa paglangoy, ay kaya rin namin gumamit ng iba't ibang klaseng mga bangka natin, whether military spec siya, na tulad ng mga Zodiac rubber boats, or pwede rin yung ginagamit ng mga kababayan natin, ng mga mangingisda. So kaya namin mag-paddling, kaya namin buhatin, kaya namin yung mga emergency drills in case matumba siya, o mag-capsize, kaya namin i-recover, and mapatuloy namin yung paggamit ng bangka hanggang sa makarating kami sa coastal or sa gilid ng ilog para makatawid kami sa kabilang area. At meron ding limited capability sa subsurface. So ito na yung una kong naging programa sa Philippine Army. Nung nag-advance ako, nagpasa ako ng staff study about yung enhancing the capability of the Philippine Army in scuba diving. So ang paggamit natin ng scuba diving sa Philippine Army or particularly sa Scout Ranger ay para makapasok tayo na hindi tayo nakikita sa ibabaw. So kung feasible siya, yung kondisyon ng tubig at kayang pumasok ng mga sundalo natin sa pamamagitan ng scuba diving, ay pwede rin natin maging alternatibo yon para makapasok tayo doon sa isang lugar. Kung hindi possible doon sa daan, halimbawa, mataas yung risk na dadaan tayo doon sa daan na yun, pwede tayo ma-ambush. So, ito yung mga lugar na hindi rin inaakala ng kalaban na pwede rin nating pasukan. So, ngayon, ang 3rd Scout Ranger Battalion as isa sa karagdagang task niya sa 1st Scout Ranger Regiment dahil sa ating Territorial Defense Operation, kami ay tinalagang Waterborne Battalion. So, being a Waterborne Battalion, dapat meron kaming kakayahan o skill na magagamit para hindi malimitahan sa sa ground. Sa ground yung pagpasok namin. So pwede kaming dumaan sa tubig, ilog o dagat sa pamamagitan ng paglangoy, paggamit ng military spec ng mga bangka or commercial na bangka, o sa pamamagitan ng paggamit ng scuba diving equipment. So sa ngayon, ang 3rd Scout Ranger Battalion ay meron ng sapat na number ng mga personnel na may kakayahan dun sa mga nabanggit ko na yon. So yan ay karagdagang development lang, no, para yun nga magiging tulay namin para ma-accomplish namin ang mission ng maayos. Bukod doon ay nagtitrain din kami sa paggamit ng ibang sasakyan kasi ang palaging ginagamit ng mga sasakyan ng mga sundalo ng Philippine Army ay truck. So meron tayong large truck, meron tayong medium truck, meron tayong mga small truck. So ito na yung mga panibago natin mga kagamitan na ginagamit namin pagka nagtatransport kami ng mga personnel natin. Pero meron pang ibang mga pamamaraan na ginagamit na rin ng ibang armed forces. So dito sa atin, dahil gusto nga nating itaas pa yung capability natin para maiwasan natin yung limitations or hindi tayo ma-constrain na malalaking vehicle lang yung pwede nating magamit. And at the same time, gusto natin maging maliit yung signature ng pagpasok ng mga personnel natin. So, dito sa 3rd Battalion,
nagtitrain din kami sa paggamit ng motor. So, kahit anong motor na meron kami ngayon dito, kung ano yung available, pwedeng mga small displacement motorcycle, scooter, big bike, or enduro bike, yan ang ginagamit namin sa pagsasanay namin para masigurado namin na lahat ay marunong sa pag-handle ng motorcycle. At later on, magiging katuang din namin yan para magamit namin sa mga future combat operation na ikakandak ng 3rd Scout Ranger Battalion. So, itong effort ng 3rd Scout Ranger Battalion, hindi lamang ako, kasama ko dito yung mga staff officers, all officers, KNCOs, at lahat ng mga tropa natin, kami ay sama-samang nag-iensayo, nagsasanay, at kapag natapos namin na ang pagsasanay, kami ay nag-uusap-usap kung paano pa namin lalong mapaganda yung pagkandak ng training. So, yan yung effort ng 3rd Scout Ranger Battalion in support sa mission ng Philippine Army. And at the same time, sa role namin sa Territorial Defense Operation. So, makakaasa kayo na hindi lamang ang 3rd Scout Ranger Battalion, kundi ang buong hukbong katihan ay laging naghahanda, laging nagsasanay, dine-develop ang iba't ibang capability para ma-ensure na tayo ay secured, kayo ay secured, na kaya namin kayong protektahan sa kahit anumang sitwasyon o kahit sino mang hinaharap nating kalaban sa mga kalaban natin. Alam naman natin na hindi naman tayo lang. No? Lahat tayo ay kailangan maghanda, hindi kailangan nandiyan na yung kalaban tsaka tayo maghanda. So even before it happens, ang 3rd Scout Ranger Battalion ay palaging ready. So tinataas namin ang operational readiness namin at makakaasa kayo na lagi kaming haharap sa kahit anumang challenges o kahit sino mang threat na meron tayo para ma-ensure natin yung ating sovereignty. So yan yung ginagawa ng 3rd Battalion. At up to now, patuloy kaming nag-uusap-usap kung paano pa mas lalong maging maayos yung mga pagsasanay namin dito. In some sa mga kinakandak namin mga operasyon ay nagamit na natin yung ibang mga capability. However, hindi ko lang masabi sa inyo kung saan at kung ano do sa mga capability na yon ang nagamit na natin. Pero isa siya sa mga naging daan para ma-accomplish namin ang mga mission dito. So maraming mga accomplishment na ang 3rd Scout Ranger Battalion dahil sa mga innovations and training na nagawa namin. At yun nga, lagi naman naka-anchor sa training yung result ng operation. Kaya ang pinaka-importante sa lahat ay yung pagsasanay. Laging maging handa, mataas yung readiness para kahit anong kaharapin natin, kalaban o mga iba't ibang mga challenges, ay ma-ensure natin, ma-accomplish natin ang ating mission. SJ, yun sa internal natin, di ba? Pwede ba, ano naman yung mga basic lang sa, at least nalalaman sana ng ating mga kababayan na just in case may invasion or just in case, yun nga, may banta naman na, pero yun nga, para hindi tayo magkabulagaan, just in case. Katulad nun, yung effort ng 3rd Scout Ranger Battalion, hindi lang yan limited sa Ranger. Pwede rin natin silang ibigay na pagsasanay sa ating mga katuang sa magiging mission natin. If in case umabot tayo sa ganun na meron na talaga tayong kalaban na mag-i-invade sa atin, in order to prepare yung mga reservists natin. Kasi kapag territorial defense operation ang pinag-usapan, hindi lamang yung mga regular forces yung gagampan doon sa responsibility para protektahan yung bansa natin, protektahan yung kababayan natin. Nandyan yung mga civilian soldiers natin o yung mga reservists natin na patuloy din naghahanda. At isa sa mga maibabahagi namin, itong mga training na bahagi ko. So pwede rin sila mag-training ng Krav Maga, pwede rin sila mag-training ng seaborne or waterborne operations training, pwede rin sila mag-train ng paggamit ng iba't ibang sasakyan. No, hindi lang limitado sa truck, sa jeep, sa civilian vehicle, sa motor. Ngayon makikita natin sa commercial market, meron na rin tayo makikita mga ATV.
no, all-terrain vehicle, no, mayroong mga 3-wheel ATV, mayroong mga 4-wheel ATV na pwede rin natin magamit as a ground platform para mag-transport ng mga troops natin. So, again, hindi lang mga regular forces or special operations forces ang pwedeng maganda. Nandyan ang mga reservists natin na naghahanda rin katuang ng mga regular forces para masigurado na maprotektahan natin ang sovereignty ng ating bansa. How thankful are you na nakuha mo yung teacher genes ng mother mo? Na ini-impart mo ngayon. I mean, pupunta ka na sa mas malaki pang platform, which is the TRACOM. Yun yung unang hindi ko naintindihan actually. Na kasi hindi naman stricto yung mother ko, pero hindi siya nakakalimot na palagi magsabi sa amin, magkakapatid, na mag-aral. Hindi ko rin akalain na yung genes niya ay naibahagi rin sa akin kasi among sa magkakapatid namin, sir, ako lang talaga yung nagkaroon ng hilig na magturo. So, doon ko na-realize na, na nanalaitay din pala sa dugo ko yung dugo ng nanay ko na magturo. So ngayon, ito yung contribution ko sa Army. Nakakapagod, pero dahil nandun yung passion ko, nandun yung dedication ko, hindi ko nararamdaman yung pagod, kaya patuloy ako, lalo na dito sa 3rd Scout Ranger Battalion. Ako talaga, personally, ako talaga yung nagkakandak ng training until nakapagturo ako kung sino na yung pwedeng magkandak. So dumami na rin kami rito. So I'm pretty sure itong 3rd Scout Ranger Battalion, kahit malipat na ako sa ibang unit, ay masusustain nila yung mga skills and knowledges na naituro ko sa kanila. Kasi meron na rin akong maiiwan dito, nakaugat na rin dito sa 3rd Battalion, at sila na yung magpapatuloy ng iba't iba pang mga pagsasanay na kailangan ng unit namin. Ito, final question. Kasi yung nga, na-delay tong interview natin, and bet maganda nga dahil this year you received the very, very ultra prestigious PMA Cavalier Award for Special Operations. Pero much of your success kasi sa Special Operations really, of course, ang mga tropa natin talaga matitibay. Pero marami doon yung nag-result nga galing sa training mo. Nag-converge lang yung experience mo sa Special Ops and yung natural interest mo for training. How proud are you na ito nga, na-validate yung lahat ng pinagagawa mo nung magkakasama tayo na yung nga, intindi. Yun sir, hindi ko inisip na makakatanggap ako ng ganitong award. Pero nakakataba ng puso na lagi kong sinasabi sa mga officers, sa mga key NCOs ng 3rd Scout Ranger Battalion na kung gusto natin ma-accomplish yung mission, we always look sa formula natin. If we want a good result, kailangan maganda yung formula natin. If we want a different result, kailangan different din yung formula natin. And the formula na ginamit namin is the integration of training to capacitate the unit ng iba't ibang mga skills, capabilities in order for us to accomplish the mission. So aside dito sa Cavalier Award, marami pang awards and streamer na natanggap yung 3rd Battalion. Hindi lang sa panahon ko, nagsimula kila then Lieutenant Colonel Sobihana na nag-back-to-back na Best Battalion in Administration and Operation. Pagdating kay Colonel Gawiden na naunang batalyon commander sa akin dito, ay nakatanggap din ng streamer mula kay CGPA as the Best OPCON Battalion and Best Battalion in Special Operations din kay General Galido under 1st Infantry Division. At sa time ko rin, nakatanggap din kami ng streamer sa 4th Infantry Division in our contribution sa operation dito sa area nila sa Caraga. So, and at the same time, nagkaroon din ng award yung aming Sergeant Major. So dito talaga sir, tama yung sinabi mo, na na-validate namin lahat yung mga pinagagawa namin dito. Na sa mga unang buwan, hindi naiintindihan ng mga tropa yung ginagawa ko. Hindi nila nakikita yung endpoint. But eventually, nakita nila yung endpoint nitong effort na ginagawa ko from the time na naupo ako dito sa Battalion Commander and up to present. So ngayon sir, mas na-appreciate na nila tong pinagagawa namin dito. Kaya
Actually, sir, maraming best practices ang sumunod after the training kasi mas naintindihan na nila na 90% of the time should be dedicated in the proper planning process. So, doon kami, sir, talaga nagde-dedicate. Kasama na yung training. So, yung preparation, yung military decision-making process, kasi yung execution is just the result of this proper planning. So, yung tropa, makikita natin dito, sir, marunong na mag-conduct ng mission planning, marunong mag-briefing, at wala kaming operation, sir, na hindi kami dumadaan doon sa process na yan. So, alam na ng bawat battle staff, mapa officer or mapa NCO, kung ano yung mga gagawin nila. So, tulad ng sinasabi ng iba, na yung mga process na natututunan sa basic and advanced course, pang school lang daw. Hindi daw applicable, sir, sa field. Pero dito sa 3rd Battalion, sir, lahat ng natutunan sa school, in-apply namin dito sa field. Kaya mas naging efficient, effective, and that's the reason kung bakit ko rin natanggap yung Cavalier Award for Special Operations. Hindi lang dahil sa akin, kundi dahil din sa mga officers, battle staff, and key NCOs na nagdadala ng operation actually sa field. Salamat, SJ. Thank you, sir. Proud of you, brother.